Ito ay isang seryosong babala para sa lahat ng mga driver sa Pilipinas. Simula ngayong 2026, ipinatutupad na ang mga malalaking pagbabago at kung hindi mo alam ang mga ito, maaari kang pagmultahin, masuspende o mas malala tuluyang mawala ng lisensya. Ang ilan sa mga pagbabagong ito ay kasalukuyan ng ipinatutupad. Marami pa ring driver ang sumusunod sa mga lumang patakaran. Kaya sa video na ito, ipapaliwanag namin ang lahat ng kailangan mong malaman. Malinaw, simple at direkta sa punto. Siguraduhing panoorin mo ito hanggang dulo dahil isa sa mga pagbabagong ito ay maaaring makaapekto sa susunod mong pagmamaneho. Simulan na natin. Isa sa pinakamalalaking pagbabago ngayong 2026 ay ang matagal ng pinag-uusapan ng maraming driver. Sa loob ng maraming taon, kapag nahuli kang lumabag sa batas trapiko, ang unang nangyayari ay simple. Kinukuha agad ang iyong lisensya. Walang tanong, walang delay, walang second chance, pero ngayon, nagbago na ang sistemang iyon. Ayon sa pinakabagong update, hindi na agad kukumpiskahin ang iyong lisensya para sa karamihan ng karaniwang paglabag sa trapiko. At sa unang tingin, mukhang napakagandang balita nito. Marami pang driver ang nagdiriwang dahil iniisip nila na mas kaunting abala, mas kaunting stress at mas maraming kalayaan sa kalsada. Pero dito nagkakamali ang karamihan. Hindi ibig sabihin ng pagbabagong ito ay pwede ka nang maging kampante. Sa totoo lang, mas naging mahigpit pa ang sistema. Iba lang ang paraan. Sa halip na kunin agad ang lisensya mo, bibigyan ka na ngayon ng citation o ticket. At mula sa sandaling iyon, magsisimula ang countdown. Mayroon kang limitadong panahon. Kadalasan ay humigit kumulang 15 working days para ayusin ang iyong paglabag. Ibig sabihin, kailangan mong bayaran ang multa o resolbahin ang issue sa loob ng panahong iyon. Ngayon, makinig kang mabuti dahil dito nagkakamali ang maraming driver at nagiging magastos ang pagkakamaling ito. May ilan na nag-iisip kung hindi naman kukunin ang lisensya ko. Baka pwede kong ipagpaliban o mas malala, baka pwede ko na lang itong balewalain. Delikado ang ganitong pag-iisip dahil sa bagong sistema, lahat ay nakatrack na ngayon. Na itatala ang iyong paglabag sa database sa mismong oras na ibigay ang ticket. At kung hindi mo ito maaayos sa loob ng itinakdang panahon, hindi ka lang bibigyan ng paalala. May mga magiging konsekwensya ito na susunod. Sa umaaaring ma-flug ang iyong lisensya, maaaring hindi mo ito ma-renew. Posible ka ring ma-block sa mga susunod mong transaksyon at sa ilang kaso madadagdagan pa ang penalties at multa. Kaya sa halip na agarang parusa, ang sistema ngayon ay parang orasan na tumatakbo. Binibigyan ka ng oras pero ang oras na iyon ay may kasamang responsibilidad at ito ang katotohanan. Ang bagong patakarang ito ay ginawa upang subukin ang disiplina ng mga driver. Dati agad ang pagpapatupad. Naon may pagkaantala pero mas eksakto dahil lahat ng ginagawa mo ay naitatala. Bawat paglabag ay nagiging bahagi ng iyong record at ang record na iyon ang magdidikta kung ano ang mangyayari sa iyo sa hinaharap. Kung madali ka bang makakapag-renew, kung kwalipikado ka ba sa mas mahabang validity ng lisensya, o kung mas hihigpitan ang pagsusuri sa susunod. Kaya kung iniisip mong pinadali nito ang lahat, mag-isip ka ulit. Mas naging seryoso ito para sa mga pabaya sa pagmamaneho. Pero para sa disiplinadong driver, ito ay isang pagkakataon. May chance kang itama ang iyong pagkakamali nang hindi agad nawawala ang lisensya mo. Pero kung kikilos ka lang agad, kung pananagutan mo ang pagkakamali mo. Kaya simple lang ang patakaran. Kapag nakatanggap ka ng ticket, huwag mong ipagpaliban, huwag mong balewalain, huwag mong isipin na mawawala na lang ito dahil sa bagong sistemang ito, walang nawawala. Lahat ay naitatala, lahat ay sumusunod sa'yo. At ang isang maliit na pagkakamali ngayon ay maaaring mading mas malaking problema bukas. Yan ang realidad ng pagmamaneho sa 2026. Isa pang malaking pagbabago ngayong 2026 ay isang bagay na hindi mo nakikita ng pisikal pero naaapektuhan nito ang bawat driver. Ganap ng digital ang sistema. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang buong buhay mo bilang driver ay naka-inback na ngayon sa iisang lugar. Dati iba ang sistema. Hiwa-hiwalay ang mga records, may mga prosesong mano-mano at sa ilang pagkakataon may mga bagay na nade-delay, nawawala o minsan ay nababalwala. Pero ngayon, magkakaugnay na ang lahat mula sa pag-apply mo ng lisensya hanggang sa bawat renewal,
hanggang sa bawat paglabag na ginagawa mo. Lahat ng ito ay naitatala sa ilalim ng iyong pangalan sa iisang centralized system. Ito ang tinatawag na LTMS, Land Transportation Management System. At gusto mo man o hindi, bahagi ka na nito. Ngayon, dito na nagiging seryoso ang lahat. Sa bawat pagmamaneho mo, gumagawa ka ng digital record. Bawat paglabag, agarang na itatala. Bawat bayad, naka-record. Bawat update, na-track. Kaya wala nang hindi ko alam. Wala nang hindi naman na itala dahil lahat na yon ay may bakas at ito pa ang hindi alam ng maraming driver. Mading ang lisensya mo ay digital na rin. Tama. Ang electronic driver's license ay kinikilala na ngayon bilang valid. Ibig sabihin, maaari mo itong ipakita gamit ang iyong cellphone. Basta maayos itong nakarehistro sa system. Malaking pagbabago ito dahil ipinapakita nito kung gaano kaseryoso ang paglipat sa digital na pagpapatupad ng batas. Pero pag-usapan natin ang tunay na epekto dahil hindi lang ito tungkol sa convenience. Ito ay tungkol sa pananagutan. Dati may ilang driver na nakakalusot sa paglabag, minsan dahil sa koneksyon. Minsan dahil sa delay. Minsan dahil sa mga butas sa sistema, pero ngayon isinasara na ng sistema ang mga puwang na iyon dahil kapag na-encode na ang paglabag mo, mananatili na ito roon at ito ang katotohanan na huli ng napagtatanto ng marami. Hindi mo na matatakasan ang record mo. Maaring palitan mo ang sasakyan mo. Maaring baguhin mo ang ruta mo pero hindi mo mababago ang digital history mo. At ang history na iyon ay susunod sa tuwing ikaw ay magre-renew ng lisensya, magche-check ng status o magpoproseso ng anumang transaksyon kaugnay ng iyong lisensya. Kaya kung may kanabayarang multa, lalabas at lalabas iyon. Kung marami kang paglabag, makikita yon. Kung pinapatagal mo ang compliance na itatala yon at dito nagbabago ang pananaw sa pagmamaneho. Hindi na lang ito tungkol sa nangyayari sa kalsada. Tungkol na rin ito sa nakaimbak sa system. Ang kilos mo ay hindi na pansamantala. Nagiging permanenteng data na ito at ang data na yon ang magtatakda ng iyong kinabukasan bilang driver. Ngayon, tingnan natin ang magandang side. Dahil para sa mga responsableng driver, ito ay isang advantage. Maaari mon i-check ang iyong records anumang oras. Magbayadag ng bulta online ng walang abala. Mag-schedule ng renewal ng mas madali at maiwasan ang hindi kailangang delay. Mas mabilis ang lahat, mas transparent ang sistema. Pero kung susundin mo lang ang mga patakaran, dahil ang parehong sistemang nagpapadali ng proseso, ay siya ring nagpapahigpit ng pagpapatupad. Kaya ang tanong ngayon ay hindi na lang marunong ka bang magmaneho? Ang tunay na tanong ay kaya mo bang panatilihing malinis ang iyong digital record? Dahil sa 2026, ang reputasyon mo bilang driver ay hindi na base sa sinasabi ng iba. Nakabase na ito sa ipinapakita ng system at ang system hindi nakakalimot. Isa pang malaking pagbabago ngayong 2026 ay ang bagay na nararamdaman na ng maraming driver sa kalsada. Hindi na maluwag ang pagpapatupad ng batas. Mas mahigpit na ito, mas mabilis at mas consistent sa dati. Maaaring hindi mo agad mapansin, pero sa sandaling makagawa ka ng paglabag, mabilis na ngayon ang mga konsekwensya. At dito nagugulat ang maraming driver dahil dala pa rin nila ang lumang padiisip. Dati, may mga paglabag na parang maliit lang, pagdaan sa red light, illegal parking, hindi pagsusuot ng seatbelt, paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. May ilang driver na iniisip maliit na offense lang naman, pero ngayon wala nang tinatawag na maliit na paglabag. Bawat paglabag ay mahalaga, bawat pagkakamali ay naiipon at bawat kilos ay may katumbas na konsekwensya. Dahil sa bagong sistema ng pagpapatupad, hindi na lang basta nagbibigay ng parusa ang mga awtoridad. Binubuo nila ang iyong record at ang record na yon ang ginagamit para suriin ka bilang driver sa paglipas ng panahon. Ngayon, pag-usapan natin ang isang napakahalagang bagay, the merit points. Isa ito sa mga sistemang lalo pang pinahigpit. Sa tuwing makakagawa ka ng paglabag, maaaring madagdagan ang puntos laban sa iyong lisensya. Sa una, parang hindi ito big deal, pero ang mga puntong ito ay naiipon. Ang isang paglabag nagiging 2, ang 2 nagiging 3. At bago mo pa mapansin, nasa punto ka na kung saan nangganib na ang lisensya mo. Dahil kapag naabot mo ang ilang limitasyon, maaari kang masuspende o mas malala, ma-revoke. Ibig sabihin, tuluyan kang mawawalan ng karapatang magmaneho. At ito ang hindi inaasahan ng maraming driver.
Hindi mo kailangang maaksidente ng malala para umabot doon. Kahit paulit-ulit na maliliit na paglabag, unti-unti kang dadalhin sa puntong yon. Ganoon nakahigpit ang sistema ngayon at hindi lang ito babala ng gobyerno. Ipinapatupad lang nila ito. May mga ulat na daan-daang driver na ang nasuspende, ang iba naman ay nabawi na ang kanilang lisensya, hindi dahil sa isang malaking pagkakamali, kundi dahil sa paulit-ulit na paglabag sa paglipas ng panahon. Kaya hindi na ito tungkol sa pag-iwas sa isang malaking error. Ito ay tungkol sa tuloy-tuloy na disiplina sa bawat pagmamaneho mo. At ito pa ang madalas makaligtaan ng mga driver. Ang mga paglabag mo ay hindi lang nakakaapekto ngayon. Nakakaapekto rin ito sa hinaharap mo dahil ang iyong driving record na ngayon ang magtatakda ng iyong mga pribilehiyo. Kung malinis ang record mo, may gantimpala. Mas mahabang validity ng lisensya, mas maayos na renewal, mas kaunting abala. Pero kung puno ng paglabag ang record mo, may mga limitasyon. Mas maikling validity ng lisensya, mas mahigidit na pagsusuri, at mas mataas na posibilidad ng mga parusa sa hinaharap. Kaya sa tuwing binabaliwala mo ang batas trapiko, hindi ka lang nanganganib sa multa. Hinuhubog mo ang kinabukasan mo bilang driver. Ngayon, isipin mo ito, isang maling desisyon sa kalsada. Maaaring sumunod sao ng maraming taon at ito mismo ang layunin ng sistema. Hindi na lang ito tungkol sa paghuli ng lumalabag. Ito ay tungkol sa pagbabago ng asal para maging mas maingat ang mga driver, mas disiplinado at mas responsable. Dahil kapag alam ng mga driver na lahat ay naitatala, mas nag-iingat sila, mas bumabagal sila, mas sinusunod nila ang batas at iyon ang layunin. Mas ligtas na kalsada, mas responsableng mga driver, mas kaunting aksidente. Pero mangyayari lang ito kung naiintindihan ng mga driver kung ano ang nakataya. Kaya tanungin mo ang sarili mo. Sa susunod na balak mong lumabag, kahit maliit lang, sulit ba talaga? Dahil sa 2026, wala nang hindi nakikita na pagkakamali. Lahat ay nakikita. Lahat ay naitatala at lahat may kapalit na konsekwensya. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang bagay na nakakaapekto sa bawat driver. Baguhan ka man o matagal nang nagmamaneho, ang validity ng iyong lisensya, hindi na ito basta isang fix na bilang ng taon, isa na itong bagay na pinaghihirapan at pinapanatili dati. Hindi masyadong iniisip ng maraming driver kung gaano katagal ang bisa ng kanilang lisensya, basta valid sapat na yon. Pero ngayon, ang ugali mo sa kalsada, ang direktang mantakda kung gaano katagal mong mapapanatili ang iyong lisensya siya. At dito, nagiging interesante ang lahat. Dahil sa kasalukuyang sistema, ang mga driver na may malinis na record ay maaaring magkaroon ng mas mahabang validity hanggang 10 taon o 10 taon. Ibig sabihin, mas kaunting renewal, mas kaunting abala, mas kaunting oras sa pila o pag-aasikaso ng dokumento. Pero may kondisyon, kailangan mong panatilihing malinis ang iyong driving record. Walang malalaking paglabag, walang paulit-ulit na offense, walang hindi naayos na penalties. Dahil sa sandali may makitang pablabad sa record mo, maing mabawasan ang pribilehiyong iyon. Sa halip na 10 taon, maaaring 5 taon lang ang ibigay sa'yo. At sa unang tingin, parang hindi malaking pagkakaiba yon. Pero isipin mo, ibig sabihin, dodoble ang dalas ng pagre-renew mo ng lisensya. Dobleng effort, dobleng oras, dobleng gasto sa paglipas. Kaya ang disiplina mo sa kalsada ngayon ay may direktang epekto sa iyong buhay, pinansyal at praktikal. At hindi pa doon nantatapos dahil nagbago na rin ang proseso ng renewal. Mas organisado na ito at mas kontrolado. Hindi ka na maaaring umasa sa mga short. Hindi ka na pwedeng umasa sa ibang tao para ayusin ang proseso para sa'yo. Lahat ay kailangang dumaan sa tamang sistema. Karamihan sa renewal ngayon ay nangangailangan ng online scheduling. Ibig sabihin, bago ka pa pumunta sa opisina, kailangan mong mag-book ng slot. Piliin ang iyong schedule at ihanda ang lahat ng requirements. Kung hindi, maaring madelay ka ng matagal o mas malala, baka hindi ka ma-accommodate. At may isa pang mahalagang update. Mas mahigpit na rin ang regulasyon sa medical certificates. Dati, may ilang driver na madaling nakakakuha nito nang walang tamang pagsusuri. Pero ngayon, ang mga accredited clinics ay direktang konektado na sa system. Sila nga mismo ang nagsusumit ng iyong medical results ng digital. Ibig sabihin, wala nang peking certificate, wala nang shortcut,
wala nang pag-iwas sa proseso. Opisyal nang naitatala ang iyong kondisyon sa kalusugan. At mahalaga ito dahil ang pagmamaneho ay hindi lang tungkol sa galing. Tungkol din ito sa iyong pisikal at mental na kakayahan. Ngayon, pag-usapan natin ang kumakalat na impormasyon online. Maaring may nakita kang mga post na nagsasabing may bagong mahihigpit na patakaran laban sa mga senior driver. May nagsasabing mas madali raw silang mawawalan ng lisensya. Ang iba naman ay nagsasabing may bagong limitasyon batay sa edad. Pero ito ang katotohanan. Nilinaw na ang mga pahayag na ito ay hindi totoo. Walang bigla ang pagbabago na partikular na target ang mga senior driver sa ngayon. Mahalagang maintindihan ito dahil ang maling impormasyon ay nagdudulot ng takot. Nalilito ang mga driver at maaari itong magtulak sa maling desisyon. Kaya siguraduhing beripado ang iyong impormasyon. Umasa lamang sa opisyal na anunsyo, hindi sa viral posts, hindi sa kung ano-anong sinasabi sa social media. Dahil sa bagong sistemang ito, ang hindi mo alam ay maaaring makaapekto sa'yo at ang pinaniniwalaan mo ay maaaring makatulong o makasama sa'yo. Saya ito ang buod. Ang lisensya mo ay hindi na basta dokumento. Ito ay refleksyon ng iyong asal sa kalsada. Isang gantimpala sa disiplina at isang responsibilidad na dapat mong pangalagaan. Kung responsable kang magmaneho, mas mahaba ang validity, mas maayos ang renewal, mas kaunting problema. Pero kung babaliwalain mo ito, mas madalas ang renewal, mas mahigpit na pagsusuri at mas maraming abala. Kaya nasa sayo ang desisyon. Sa bawat pagmamaneho mo, pinapahaba mo ba ang iyong kalayaan o unti-unti mo itong binabawasan? Dahil sa 2026, mas mahalaga na ngayon kaysa dati ang pagpiling yan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang bagay na madalas hindi pinapansin ng maraming driver hanggang sa huli na ang lahat ang mismong sasakyan mo. Dahil ngayong 2026, hindi lang kung paano ka magmaneho ang mahalaga, kundi kung compliant ba ang sasakyan mo. At dito, nahuhuli ang maraming driver, lalo na ang mga bagong may-ari ng sasakyan. Kapag bagong kuha ang sasakyan, natural ang excitement. Gusto mo agad itong gamitin, ipakita, ilabas sa kalsada, at sa maing panahon, pinapayagan kang gumamit ng temporary plates. Pero ito ang madalas binabaliwala ng marami. May limitadong panahon lang ang paggamit ng temporary setup na yon. Kapag lumagpas na sa itinakdang panahon, inaasaha na kumpleto na ang iyong rehistro at opisyal na plaka. Walang dahilan, walang extension, kung walang tamang pahintulot. At kung patuloy kang magmamaneho nang hindi sumusunod, iyon ay paglabag na. Ngayon, makinig kang mabuti dahil mas mahigpit na ang pagpapatupad nito. Hindi na kasing luwag tulad ng dati ang mga otoridad. Aktibo na nilang Chinese check ang mga sasakyan sa kalsada. At kung ang plaka mo ay improvised, peke, hindi rehistrado o pasuna, nangangganib ka hindi lang sa simpleng babala, kundi sa totoong parusa, multa. Posibleng ma-impound ang sasakyan at dagdag pang komplikasyon sa iyong record. At ito ang mas nagpapaseryoso ngayon. Magkakaugnay na ang sistema. Ang rehistro ng sasakyan mo, ang plate number mo, ang detalye ng pagmamay-ari, lahat ay digitally linked na. Kaya kapag sinurin ng enforcer ang sasakyan mo or na-scan or na-report ang plaka mo, mas mabilis na nilang ma-verify ito kaysa dati. Wala nang hula-hula, wala nang mukhang okay naman. Lahat ay makukumpirma na agad at iisa lang ang ibig sabihin nito. Hindi naligtas ang mga shortcut. Dati may mga driver na nagre-risk. Gumagamit ng temporary plates ng lampas sa pinapayagan. Gumagamit ng improvised plates para makaiwas. Pinapatagalang rehistro para makatipin sa oras o pera. Pero ngayon, mas mataas na ang risk dahil mas mabilis ang deteksyon at mas sigurado ang konsekwensya. At ito pa ang hindi napapansin ng marami. Ang compliance ng sasakyan mo ay refleksyon mo rin bilang driver. Kung may problema ang sasakyan mo, maaari itong magresulta sa paglabag na nakapangalan sao na makakaapekto sa iyong driving record, na makakaapekto sa status ng lisensya mo. Kaya konektado ang lahat, ang sasakyan mo, ang record mo, ang kinabukasan mo bilang driver. Panag-isipan mo yon, isang simpleng pagpapabaya sa rehistro. Maaaring magdulot ng sunod-sunod na problema. Multa ngayon, flood na record bukas at komplikasyon sa renewal sa hinaharap. Ganun na kaseryoso ngayon. Pero tulad ng iba pa nating napag-usapan, may magandang side rin ito.
Kung compliant ka, kung kumpleto ang dokumento mo, kung tama at updated ang plaka mo, wala kang dapat ipag-alala. Makakapagmaneho ka ng may kumpiyansa. Makakalusob ka sa checkpoints ng walang stress. Maiiwasan mo ang hindi kailangang delay at parusa. Kaya simple lang ang panuntunan. Huwag mong hintayin na sitahin ka pa. Huwag mong hintayin na maparusahan ka. Ayusin mo na ang compliance mo bago pa ito maging problema. Dahil sa 2026, hindi lang kung paano ka magmaneho ang tinitingnan ng mga autoridad. Tinitingnan din nila kung ano ang minamaneho mo. At kung hindi maayos ang sasakyan mo, kahit gaano ka pa kaingat sa kalsada, haharapin mo pa rin ang konsekwensya. Kaya seryosuhin mo ito. I-check ang rehistro mo. I-check ang plaka mo. Siguraduhing updated ang lahat dahil ang isang maliit na pagkukulang maaaring mading mas malaking problema kaysa sa inaasahan mo. Ngayon, nakita mo na ang kabuuang larawan. Hindi ito basta maliliit na pagbabago. Malalaking updates ito na kasalukuyan ng nakakaapekto sa mga driver sa buong bansa. At ang totoo, marami pa rin ang hindi nakakaalam. May ilan na nagmamaneho pa rin na parang walang nagbago. Ang iba naman ay umaasa pa rin sa lumang nakasanayan, lumang impormasyon at mga patakarang hindi na updated. Pero gaya ng natutunan mo, may kapalit yon. Pag-isipan nating ito sandali. Ang pagmamaneho sa 2026 ay hindi na lang tungkol sa marunong kang magmaneho ng sasakyan. Tungkol na ito sa pag-unawa sa sistema, sa pagiging aware sa iyong responsibilidad, at higit sa lahat sa pagiging accountable sa bawat kilos mo sa kalsada. Dahil na yon, magkakaugnay na ang lahat. Ang mga paglabag mo, ang lisensya mo, ang sasakyan mo, ang records mo, ang kinabukasan mo bilang driver. Ang isang pagkakamali ay hindi na lang sandali. Nagiging bahagi na ito ng iyong kasaysayan at susundan ka nito. Kaya simple ang tanong ngayon, anong klaseng driver ang gusto mong maging? Yung hindi sumusunod sa batas, nakikipansapalaran, at haharap sa usa sa huli, o yung updated, responsable at umiiwas sa problema mula pa lang sa simula. Dahil sa huli, hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa multa. Tungkol ito sa iyong kaligtasan, sa iyong kalayaan at sa iyong kapayapaan ng isip sa tuwing hahawak ka ng manibela. Ngayon, gusto kong marinig ang opinyon mo. Ano sa tingin mo ang mga bagong update sa batas trapiko? Sa tingin mo ba mas gagawing ligtas ang mga kalsada o mas pinapahirapan lang nito ang mga driver? Ilagay ang iyong sagot sa comments. Ibahagi ang iyong karanasan dahil mahalaga ang boses mo at may matututunan din ang iba mula rito. At kung nakatulong sa'yo ang video na ito, kung nagbigay ito ng linaw o kung may mga bagay kang ngayon mo lang huwag kang tumigil dito. Siguraduhing mag-subscribe, iyon ang notifications dahil ipinapaliwanag namin ang mga ganitong updates sa paraang simple, malinaw at kapakipakinabang sa araw-araw. Walang kalituhan, walang ingay. Impormasyong kailangan mo lang para manatiling handa. At isa pang bagay, bago ka umalis, i-share mo ang video na ito sa kakilala mo. Kaibigan, kapamilya, katrabaho, kahit sinong nagmamaneho dahil ang isang impormasyong nakuha nila rito maaaring makaiwas sa multa o makapagligtas pa ng kanilang lisensya. At yun pa lang, sapat ng dahilan para i-share ito. Manatiling updated, maging alerto, magmaneho ng matalino, at higit sa lahat manatiling ligtas sa kalsada.